Talaga bang hindi galit? O ngayon lang sila nagbait-baitan dahil hindi umayon sa kanila yung reaksyon ng tao? Nakalimutan ba talaga nila yung mga pinagsasabi nila noon? O umaasa silang mabilis makakalimot ang tao? Bakit kapag sila yung nagsasalita ng masasakit, opinion lang daw? Pero kapag sila yung kino-call out, biglang ganito yung kabig nila. Ganito na ba talaga ngayon? Gagawa muna ng issue para sa views, tapos kapag na-call out, biglang magmamalinis. Kung wala naman talagang masamang intensyon, bakit parang paulit-ulit? Bakit parang may paulit-ulit na patama? Paulit-ulit na may issue? Paulit-ulit na may ginagawang kontrobersya? Nakakatawa, no? Kapag may issue, ang bilis nilang magsalita. Kapag may backlash, parang wala lang. Parang walang nangyari. Hindi kaya sila bumabait ngayon kasi ramdam naman nilang hindi basta-basta sila pinaniniwalaan ng tao. Ramdam nilang hindi na sila paniniwalaan ng 18. At alam ng 18 na hindi talaga dapat sila paniwalaan. Concerned ba talaga sila? O mas concerned sila mula sa engagement na nakukuha nila mula sa issue? Nitong nakaraan, nakita natin sa channel na ito kung paano alipustahin ang ating Mahal Lima. Hindi mo priority ang SB19. Dati mga super help ka doon ha. Oo nga. Pero para sa akin, parang hindi accessible sa akin eh. Saka mainit daw, totoo ba? Ako hindi pwede sa makataking ka doon. Kasi syempre open air yun. Correct. 35 degrees. At saka yung maraming walk-walk. Yan. Okay naman na successfully ay nairaos. Nakita ko naman yung ang daming tao din. Anong successfully na iraos? Anong successfully na iraos? Anong successfully na iraos? Hindi Successful yung event. No? Hindi kasi kayo invited kaya ganito yung mga sinasabi niya. Sige, tuloy. At least wala tayong mga complaints na natatanggap. Yan. Oo. Bago ang show, nagbenta yata sila ng ticket na merong unrestricted views. Tapos parang sinabi ng mga bibili ng ticket na bakit daw late sila. Okay. Nagsabi. So, tinitingnan nila dito, no? Na merong mga butas, yung viewing. Na, Yung binibenta nila may unrestricted view. ano ba ibig sabihin unrestricted view? Yung pangit merong siguro nakaharang na gano'n. Kaya mababa ang presyo ng ticket kasi hindi maganda ang total view niya. O tapos, Pero nag-reply sabi, Wala akong nakikitang pangit kundi kayo. Mag-upgrade. Ticket nyo. Kaya pala sold out, di ba? Hindi naman carry yung mas higher na amount. Siyempre, yun lang ang kinuha nila. So mga nagrereklamo, hindi nila alam na yung unrestricted, ang ibig sabihin, may nakaharang at hindi maganda ang view. Pero, since mura yung ticket, kung i-avail nila. Na hindi naman kaya bumili ng mas mataas na Mag-upgrade. Ako, Oliver, hindi ka lang na-imbita eh. Oo. Natumbok mo, girl. Ha? Natumbok mo. Pwede po. Ay, Hindi naman ako yung, I'm a fan of them, pero hindi ko lang kailangan magpaka-fan, just to be there. Siyempre, I'm a fan of them, no? Pero may sinasabi silang masama dun sa SB19 at sinisilip nila yung tungkol dito ngayon sa ticket. Wherein, no? Nagkaroon ng mga agam-agam din ng 18 about that. Pero nung pinakita ng SB19 na merong mga viewing at magandang yung viewing doon sa mga restricted area na yon, no? 'Di ba? Pero despite of that, no, talagang sold out ang concert, 'di ba? Paano nyo sasabihin na niraos yung concert kung sold out, 'di ba? Maniniwala pa ako kung wala ako doon nandun ako O, 'di ba? Okay, tuloy natin. pros and cons ng pagpunta roon. Unang-una, kung mainit. bawal sa kanya. Kung malayo ang lalakad. Malamang nasa Pilipinas ka mainit talaga. At saka hindi ako bibili ng ticket para manood. O, kasi wala kang pambili ng ticket para manood. Ng SB19. Paano na sila matutulungan na kumita kung hindi ka bibili? Playing safe, no? Playing safe si Ogie. Ang tulungan. Ba't ka mag-iintay ng compli? Ba't ka mag-iintay ng compli? Hindi naman ako nahingi, nag-alok. Nag-alok sa akin. Sila nag-alok, umasa ka. Pero walang Hindi naman follow-up. ako umasa, pero kung binigyan ako, hindi ako. Inalok siya ng SB19, talaga ba? Pero may iba tayo. Ano yun? Ano yung nababasa namin sa social media na parang galit na galit ng system? Galit na galit saan? Kanino? Kay Tito Oliver? Hindi. Akala ko. Hindi. Ano? Galit siya sa isang fan kasi pinatulan niya. Pinatulan niya yung post ng isang fan? SB19 na Estel Ahero isn't letting
rumors slide. He called out a fan for making assumption about Justin and asked them to take the post down, reminding everyone to keep things respectful. Bakit hindi? 'Di ba? Hindi ka ba matutuwa na kung yung idol mo pag nagkaroon ka ng kasalanan pupulisin ka? No? 'Di ba? Saka sino ba yung fan na yon para magsalita ng tungkol kay Justin ng masama? Wala siyang karapatan doon, 'di ba? Fan. Ito ba? Oh. Tama. Sinabi? Ang tagal-tagal mo kasi. Ito na. Oh. Totoo? Ay! Teka. Bilisan mo kasi. Tama nga si Pablo. Oh. Wala sa mukha pero napaka-toxic pala ni Justin. Gusto ko pa naman friendship nila ni Stel. Di mo malalaman just by looking at it na napaka-toxic pala. Cancer nga. Literal na sumisira ng friendship. Yan yung sabi ng fan? Yan ang sabi ng fan. Oh? Yung nagla-live dito si Josh. Eh, bakit naman kasi diniretso ng pan nang may cancer siya? Gaga, zodiac sign yun. Zodiac sign yun. Cancer, zodiac sign. Ah, Kasi nga dati, di ba, sabi Bawasan mo ano yung lipstick zodiac mo. sign mo? Cancer. Kasi manana, ano zodiac sign mo? Almuranas. really? Ayan. So ano nga, ano So namin? ngayon, ito na. Oh. Sumagot si Stel. Oh. Sa comment na yun. Sinagot niya. Sinagot niya, ma. Anong sabi? Oh, ano sabi? Sino ka naman para magsabi ng ganyan? Ikaw yung toxic sa totoo lang. Tama! Tumigil ka. Hindi ko kailangan ng suporta mo. Kung Oh. ganyan ka sa mga grupo ko, delete mo to. Which is correct, 'di ba? Totoo naman. Kung hate mo, ito para din to sa mga OT1, bahala na kayo magalit sa akin ha. Kung hindi nyo sinusuportahan or what ang kagrupo ng isa sa SB19, okay lang. Pero wag nyo naman siraan to the point na gusto nyong iangat yung isa para lang maging down yung iba. Baklang-bakla ah. Hoy, hoy! Hindi po yan. Si Camerlane. Baklang-bakla yung pagkakasabi. Oh, double meaning sila dito, oh. Pinapaano nila si Stel, oh. Okay. Sige. Hindi po yan. Si Camerlane. Ay. Baklang-bakla ah. Hoy, hoy! Hindi po yan. Double meaning to, guys. Baklang-bakla yung pagkakasabi. Gaga ka. Nalulukod yung nanay. Gusto pa naman magka-apo ng nanay. Pwede ba naman? So, ano yun, napikon siya? Anong kwento dito? Anong scenario nito? Ganun daw naman talaga si Stel. Pag siya yung binabash, wala daw siyang pakeg. Pero pagka-grupo niya, tatalak siya. Naman yung tatalak. Hoy, Brenna! Uy, talaga. Halika dito. So, ibig sabihin niya, Sandali. Gusto mong saksakin ng puso. Ako binabang mo ako ba? Ano naman bakla yan? Diyos ko. Kung ikaw lang man, magbabakla na talaga ako. so bakit sister niya protected siya ng kaya gawin niya na yun na anything about his group, poprotektahan niya. Teka lang, is this the first time na sumagot ba siya ng ganyan? O meron na ding incident before na sumagot siya sa mga fans na medyo negative yung ano? Hindi, kasi meron mga comment kasi na gano'n daw talaga si Stel. So, may mga instances na pag may mga ganong bashing, for himself, okay lang siya, hindi niya sasagutin. Hindi, ako, tanong ko lang sa inyo. Ano ba dapat ang gawin ni Stel? 'Di ba? Patulan. Pag sa grupo niya, doon talaga, prangka siya. Parte siguro yun syempre ng boundary, 'di ba? Correct. Syempre yung mga artista, kahit sino naman 'di ba? Kahit tayo, may boundaries tayo, may mga papalagpasin tayo, may mga hindi tayo papalagpasin, 'di ba? So, kung gaya nga na sinabi mo na comment ng ibang mga fans na ganun si Stel, pag sa sarili niya, carry niya, hindi siya sasagot. Pero pagka grupo niya, ay, teka, 'di ba? Baklang-bakla talaga. Uy! Inulit-ulit pa talaga, no? O, grabe. Pinagdidiinan, baklang-bakla si Stel, yun ba? Nahiya naman kami sa itsura mo, te. Hindi naman yun. Inulit-ulit, eh. Hindi naman. Alam mo, nagalit ka ba sa bakla? Alam mo, pag gusto mo maging bakla, hindi ka namin tatanggap. Eh. Ayan.
Yan nagkaka-tomboy ko. Yun, pinatutunayan yung friendship niya Yeah. sa kina Justin, Josh, Pablo, at si Ken. Oo, okay yun. Pero, syempre, huwag natin kakalimutan kung nasaan ka ngayon. Ako lang naman, na pagkaganyan, huwag nang patulan. Kasi, kung Bakit naman hindi? Bakit naman hindi papatulan? 'Di ba? Hindi pagpatol yun eh. Hindi pagpatol yung ginawa ni Stel. Pagsaway. Hindi pa sasawayin ni Stel yun. 'Di ba? Marami pang manggaganon sa SB19. Tama? Okay, alam sige. yan, na palasagot ka, basta tinitira yung kagrupo mo, eh di nakuha na ng mga fans kung anong kahinaan mo. Eh di Hindi kahinaan ang pagsagot o pagsaway sa isang fan na toxic. Hindi kahinaan yun. Lakas yun ni Stel. 'Di ba? Ibig sabihin nun, pinapakita lang na malakas talaga si Stel kasi kayang-kaya niyang bardagulin yung tao na yun. Tama? Okay. alay naman natin kung pag gusto ka nilang inisin, eh titirahin lang nila yung kagrupo Okay. mo. Yung ginagawa nilang pangiines, yun yung ginagawa ngayon ni Ogie. 'Di ba? Yun yung ginagawa niya na. Pinoprovoke niya ang 18. Talagang ginigigil niya, no? Para mas magkaroon pa siya ng maraming views, 157k views, pera 'yan. 'Di ba? Oh. Yun yung ginagawa ni Ogie sa atin. Ginagalit niya tayo. Kasi gusto lang nila makuha yung attention mo. Kahit pa in a negative way. Alright, sila na nagsasabi, gusto nilang makuha ang atensyon ng 18. Yun na yun. At makasira sa'yo yung pagsagot mo. Ako lang kasi ang pagsagot-sagot sa mga ganyan, malakas makastarlet yun. Oo. Talaga. So, kuya, anong ibig mong sabihin? Scarlett, si Stel? Gaga, hindi. Sinasabi ko lang, yung ganyong pagsagot-sagot, malakas yun makastarlet. Hindi nakaka-superstar. Hindi nakaka-superstar. Eh, superstar na sila. Lalo na si Stel. So, dapat, yung mga ganyan, hayaan na niya. Kasi hindi matatapos yan. Tingnan mo yan, nakuha tuloy ng mga tao kung ano yung kahinaan. O di, lagi na lang may magsasabi na against sa mga grupo niya para lang mapasagot siya, di ba? Kumbaga nalaman na yung trigger niya. Oo. Ako lang huwag niya nang sagutin niyang ganyan. Wala kayong karapatang pigilan kung anong gustong gawin ng tao. Okay. Ay, di ba, yung mga true 18 fans na nakakilala sa kanila would understand. Yun nga lang, paano yung mga hindi fans na hindi kanila kilala, mami-misinterpret nila yun. Okay. Lalo as silang, rudeness. Lalo Oo. silang makukurious. Ano ba yun? Bakit nagalit si Stel? Alam mo, ganito lang yan lagi. Ano ba yun? Bakit nagalit si Stel? Hindi ba dapat magalit si Stel? Di ba? Ang batas ko, Ang rule of thumb. Batas mo yun. Hindi yan batas ng ng 1G Entertainment. At hindi yan batas ni Stel. Wala kang karapatan para diktahan ang gusto niyang gawin. Marunong kang sumita ng isang fan. Iisa-isahin mo rin pasasalamatan yung mga fans sa pumupuri sa'yo. Dapat sila dinidedma. Kasi nga, ito, Oo, tama. Hindi namin talaga dapat dinededma yung mga ganong klaseng bagay. Kayo yung dapat namin na dinededma. yung isa na hindi kayo ganap na kilala, binigyan mo ng atensyon. Oh, di ba hindi nga? Ka. Di syempre, yung mga pumupuri sa'yo would expect, kung kaya palang tirahin ni Stel yung tumitira sa kanila. Dapat parang lang. pumupuri Talagang sa tinitira amin. yung mga yan. Pwede rin yung pala niyang pasalamatan. Teka muna, kasi napanood ko yung clip. At saka yung may article na yun na nandoon yung pangalan ni Justin. Hello, Ma'am Letty. Nag-vlog si Josh. Nagla-live siya. Nagla-live siya. Tapos, pumasok si Stel. Si Stel medyo may hapos-hapos siya kay Josh na siyempre yung iba parang, yung iba kinikilig, pero yung iba medyo parang sa ibang Mali siya, Tito Oliver, mali siya. Oo, Ganun. yun. Oo, meron parang mali siya. Pero idididiin mo, no? Yun Dahil ang nasa paligid reject niya sa mga nanonood din. Alam nyo, gets ko na kung bakit sila ganito, Hindi kasi sila niyakap ni Stel. At hindi kayo yayakapin ni Stel. So, siyempre, hindi mo maiwasan na merong magko-comment ng iba. Katulad nyo na nagko-comment. Ako, bakit si Justin ang binabanggit ito? At hindi si Josh. Kasi si Josh yung parang hinahalikan niya, di ba? Oo. Dito sa Pero yan kung 18 fan ka nga, alam mo, Naiintindihan mo yun. harutan nila yun. Harutan. Ganun sila magharutan. So yung mga 18, Ma'am Lynn, good evening. maintindihan yun.
Yung mga hindi panay o supporter talaga ng SB19, medyo ma-awkward doon sa eksena na yon. Mas maganda siguro na yung mga ganitong bagay na lalo na't nakatrigger ng iritasyon mo, wag mo na sagutin. Normal lang yan. Di ba? Kaya nga sabi ko, Ang hindi normal, no? Yung wala namang issue, binibigyan nyo ng issue. rule of thumb, pag marunong magalit sa isang fan na tumira, dapat isa-isahin mo rin pasalamatan yung nagpo-post ng pagpupuri sa'yo. Di ba? Kahit sa mga artista, generally speaking ha, hindi lang kay Estel ha, kahit yung mga artista, di ba lagi ko sinasabi yan? Yes. Pag marunong ka magalit sa amin, dahil natira ka namin, bakit? Yung mga sa past vlogs namin, na pinuri ka namin, hindi rin naman kami nakatanggap ng pasasalamat. Ito, nakurot ka lang, nasita ka lang, na-constructive naman, magagalit ka sa amin. Tsaka mahirap niyan, yung nagkwento, halimbawa tayo, sabihin, ay, ang OG Diaz update, at hindi yan fan ng SB19. Bias yan, mga Oo, ganito kasi sila. hindi naman nila nakita kung yung nanood ba sila dito sa pinakita natin dito. Lagi pa lang nating pinopromote yung mga... Oo, di ba dati? Oo, naman makakarating sa'yo na galing tayo sa SB19. Gusto, yung binabanggit natin dito, hindi naman talaga kayo 18 eh. Ay. Pwede 17 ka na. Tapos ang usapan. Ibig sabihin nun na Diyos na sila na hindi na sila pwede magkamali. Di ba? Na tao tayo eh. Kung nagkamali man sila, Akala mo mga perfect. aminin nila, o di mag-sorry, o gano'n lang naman yun eh. Bakit ganyan ka magsalita, Tito Oliver? Nagkamali na ba sa'yo ang SB19? Sasabihin ko hindi, pero merong isa. Ay! Ay, ano to? Pwede ba naming malaman? Oo. Ano bang? Ayoko na pag-usapan mo na yun. Mamaya mo. Eto na yung issue. Ha? Sasabihin ko siguro sa tamang panahon. Very main Mendoza. Okay. Na tamang panahon na sinasabi nito, pag meron ng naging issue. Okay? Alden Richards, sa tama Kaya ka. alam niyo naman ako, hindi naman ako I don't lie, I don't make up stories, you know. Talaga? Tamaan ka man ng kidlat, hindi ka nagsisinungaling? I always speak the truth. And this is my truth. Ay! Talaga ba? Sabi nga nila, kwento mo yan, ikaw ang bida ng kwento mo. Yeah. Wala ako. Are you okay with the SB19? Which one? The management? I would think so, yeah. How about the boys? Siguro merong isa akong nagkaroon ng bad experience. Pero ako, bias ako kay Justin at kay Josh. How about the other members? Ako ba ulit-ulit kasasabi ko lang? Ken, Pablo, Merong isa ako Stan. nagkaroon ng bad experience. Hi, Ma'am Hindi Ice. siguro yun yung bias niya. Kasi bias niya yun eh. out na si ano rito, si Joss at si Justin. Oo. Ano, tigtigilan niyo ako ha? Yung na tayo. Oh, anyway, so sa kabuuan, so yun lang ang payo ko. Pag nandun ka na sa taas, wala ka ng panahon para dun sa mga maliliit na bashing. Kasi nagkakaroon palalo ng Alam mo, ito yung maganda. No? May after nito, may sasabihin ako. idea yung mga tao. Nagkakaroon pa sila ng idea kung bakit mo pinapatulan yun. Pero honestly, ako naintindihan ko si Estel kung gusto niya ipaglaban ng kagrupo niya na kahit siya ay okay lang na ipa. Nakakatawa na ano, no? Nakakatawa na pinapayuhan niya tapos bigla siyang kakabig na para mag-play safe. Pero pagkagrupo niya, hindi. Kasi pag maraming ng bash dyan, mapapagod ka. Kasi binigyan mo sila ng idea kung ano yung makaka-trigger ng galit mo. Siyempre, hindi ka naman tanga para patulan lahat, no? Di ba? Diba? Kaya huwag mo ibigay sa kanila yung inyong alas. Keep it to Alam nyo, hindi yun yung alas ni Stel. Dahil wala kayo noon. yourself. Okay? Bilang ako'y matagal na rito sa industriya. Magbabalik po ang alas. Ay, dabas pala yun. Okay? Kuya, escape mode mga bashing. Oh, Baka sabihin na naman nila, di niyo supporter ka kasi, kuya. grabe mag-intriga si Brenna, no? Pag hindi ka na Tinitrigger talaga nila 18 pala, no? Tinitrigger nila. nakita dito next Hindi ko time, yun naisip ko lang kasi yun eh. Ano ba naman po? Ba't ko ba kasi naisip? It's all for the content, guys.
Tayong hinintay nitong mga ito. Kawayan man lang natin sila. Kundi Ay, natin wow. tayo magpa-picture isa-isa sa kanila. Ay, Yung wow. ganyan nakuna ng video, yung pagbukas ng van, yung ibang miyembro ng meron pa SB19, pala. Nakayuko. Hindi pa Ako, pala okay sila lang tapos ako dito. Doon. Baka kasi ayaw nilang makita yung mukha Ano daw? Siyempre, yuyuko yun, lalabas ng ban eh. nila na sandali, kagigising ko lang, pupungas-pungas ako, baka makita ko, baka mapicturean ako. Yun na lang. Pag lumabas ka ba ng jeep, nakatayo ka? Di ba nakayuko ka din? O pag lumabas ka ng van, nakatayo ka na ba kagad? Di ba nakayuko ka? Iniisip Abnormal. ko Hindi lang sa akin, minsan, siyempre, na huwag silang magiging parang masyado sa fans dahil nagmamadali sila minsan eh. Kaya kung minsan di ba inaano sila. pantay mo na lang dito sa van kasi baka mapicturean tayo. Sabihin wala tayong pambili ng damit. Wala tayong pambili ng sapatos. At Oo eh. Yung mga ganyan. Oo, eh. Naiintindihan ko yun. Yes. Yung iba lang kasi Oo, hindi masyado. maintindihan. Lalo na kung sila yung mga ang tagal nag-intay sa kanilang pagdating tapos ni Kaway hindi sila makatikim man lang dun sa tinitilian nila. At saka pag nagpa-picture ka, syempre kung hindi ka maayos, at pag kung sino makakita, ba't naman si OG, hindi man lang nag-ayos? Ba't ganyan na itsura niya? Pulaan ka pa, di ba? Ito na nga ma, may dagdag pahabol pa talaga at ayaw paawa. Feeling ko yung trending central sa kanila nito. Ilang fans ng SB19 galit sa ABS-CBN dahil di daw binabalita ang concert ng grupo. Trending sa social media ang mga hinanakit ng ilang mga 18s o fans ng P-pop boy group na SB19 dahil sa pagiging bias daw umano ng ABS-CBN sa BINI. Imbis na kanilang inidolo. Tila hindi daw kasi ibinabalita ng Kapamilya Network ang concert ng grupo na wakas at simula, The Trilogy Concert Finale, na ginanap noong April 18 sa SMDC Festival Grounds. Himutok ng 18s, masyado raw hinipe ng ABS ang Coachella performance ng BINI, gayong nagdadala rin daw ng karangalan para sa Pilipinas ang SB19. Diba? At ng mga 18 na mga fans ma, may himutok. Yes ma, tama yung term ko na ginamit ma. Alam nyo, hindi kami dyan naghihimutok sa inyo. Diyos ko Himutok po. daw ang mga 18 sa ABS-CBN kasi daw ma, hindi man lang daw binalita ng ABS-CBN yung concert ng SB19 sa SM MOA Ground. Hindi man lang daw nila binalita na how successful it is, mag-invite or any promo sa boy band na SB19. Kaya, yung ibang netizen nag-post at ito ma, ang sabi ng ibang netizen, just unfollow and block one page news and media website on FB. They have a lot of articles about the other group na kakatapos na mag-perform abroad. Okay lang naman kasi deserve rin naman nila talaga. But when I scroll down to look for any updates or articles about the boys, wala man lang kahit isa. Like, seriously? Why are you sleeping on them? Ang laking event nito, pero hindi man lang umabot sa radar nyo, as in. Kaya nga ma, yung iba naman nagsasabi na very toxic naman daw yung ibang 18, yung mga fans ng SB19 kasi naman, instead na i-praise together yung mga nag-concert abroad at locally, hindi pinagse-separate daw nila kung ano daw yung mas magaling, pinagmumukha nila kung mas magaling daw itong boy band, itong banda kaysa sa ibang mga banda. Meron pa rin crab mentality ma. Sana man lang magpasalamat na lang para sa lahat ng blessings na nangyayari sa mga artists natin locally at abroad. Grabe no, pagkatapos nilang sabihin yung mga yon, ganito yung naging reaction nila. Ay, teka lang. Dami nagtatanong. Inaaway mo daw ba yung SB19 dahil? Dahil sa... Hindi kay Oliver namang issue yun. Oo. Kay Oliver Carne. Hindi po kami galit, ha? Galit. 18 kami. Oo. Siyempre pag may kasama kang kachikani. Inaalalaska lang namin Inaalalaska siya. lang namin siya kasi siya yung may issue. Oo, kasi yung iba ang akala, baka daw yung concert na hindi mabenta yung ticket. Ano ba? Wala naman, hindi naman natin binanggit Wala, doon. wala naman sa nabanggit. Inaalalaska lang po namin si, Oo, si pero... Tito Oliver. Correct, oo. Kasi yung iba din ay, ang sabi dahil na-interview mo yung BINI, kaya parang dun ka nakahilig ngayon, kaya ino-okray mo yung SB19. Uy, grabe naman. O hindi ako yun, sila yung nag-comment. Open ako sa SB19. Yes. Oo. At Kahit saka love isa-isa ko natin. silang Love na love ni diba? Papa ko ang SB19. Kahit diba? isa-isa silang interviewin ko. Di ba? Dahil syempre, ang crush natin siya, si Josh. Joshua? Ha? Oo. Even Josh. Si Josh ba ang bias mo? Oo, si Josh. Friend namin yan, Jen. Hi, Josh. Oo, yan. Ako si Ken. Oo. Naku, magagalit si Chico. Bias din ni Chico si Ken eh. Ganun lang, no? Ano pa?
Diyos ko. Love po namin yung SB19 na nagkakatuwaan lang kami nila Tito Oliver. Ay, teka lang, Nay. Kung sinasabi nila na wala silang issue sa SB19 at yung isang kasama nila ang merong issue sa Mahalima, nagtataka ko, bakit nila hinayaan? Bakit nila pinabayaan? Bakit nila hinayaan na pag-usapan ang SB19 at bigyan ng issue ang mga ito sa sarili ng channel? Kung talagang wala silang issue sa SB19, bakit sa halip na ipagtanggol ang SB19 at sabihin pa nilang 18 sila, bakit sila nakisakay sa issue? Bakit sila sumakay para lumala pa ito? Ano yun? Para sa views? Kasi yun yung trabaho nyo? Dahil alam nyo, basta pagtungkol sa boys, todo ang engagement ng 18. Pinakita natin yung clips, tapos ngayon, tinatanggi nila. 18 daw sila. Pero ganun-ganun kung sakyan nila yung issue. Grabe. Nagkakatuwaan. Nagkakatuwaan. Nagkakatuwaan pala ang tawag nyo sa mga hayagan yung komento. Gantong-ganto yung mga kapitbahay namin kapag hindi sila nai-invite sa birthday. Hindi kayo invited, no? Hindi kayo nabigyan ng ticket. Madali lang po kunin ng views eh. Kaso kasabay nun, nakuha nyo rin po yung inis namin. Alam mo yun? Nakuha mo yung inis namin. Nakuha nyo yung inis namin. Tapos ngayon, magmamalinis kayo. Na para bang wala kayong sinabing masasakit nung nakaraan. Madali talagang kumuha ng views gamit ang issue. Pero tandaan ninyo, bawat clickbait, bawat patama, may kapalit na respeto. At ngayon, naramdam nyo na yung backlash, biglang parang wala kayong alam. Biglang parang wala kayong sinabi. Parang hindi kayo yung unang nanggatong. Nakaka-disappoint kasi ang bibilis nyong gumawa ng kwento. Ang bibilis nyong gumawa ng kwento para pagkakitaan ang limang ito. Pagkakitaan ang ibang tao. Pagkakitaan ang pangalan ng ibang tao. Pero kapag na-call out, biglang pa-victim. Biglang nagmalinis. Hindi ganong kadaling burahin yung mga binitawan ninyo. Hindi ganong kadaling burahin yung mga salitang binitawan ninyo. Kaya dapat maging wise na rin talaga yung mga viewers. At alam ko, ang 18, wais yan. Hindi lahat ng loud online, credible agad. Minsan, ang goal lang talaga nila ay engagement. Kahit may masaktan o mamislead na fandom, views can be earned honestly. Hindi yung sisirain mo muna ang image ng iba, tapos kapag pumalag ang fans, saka ka magpapaka-inosente. Ang problema kasi sa ibang content creators, sanay silang gawing entertainment ang kontrobersiya. Pero nakakalimutan nilang may mga totoong tao. May mga totoong tao at may mga totoong sumusuporta. Mga totoong taong sumusuporta na naaapektuhan. Ito yung klase ng content na dapat hindi natin ini-enable. Kasi habang pinapansin, lalo silang kumikita sa negativity. Kaya sana matuto na rin tayong piliin kung sino ang bibigyan natin ng pansin. Kung sino ang bibigyan natin ng platform at tiwala. 18. Pwede nating pakinggan lahat ng opinyon. Yung mga sasabihin nila, pwedeng sumama ang loob natin at karapatan natin yon. Lalo na kung misinformation. Pero ang pagtiwalaan pa ang mga taong katulad nito, hindi na yan tama. Pakatandaan ninyo na lahat ng mga sugat na ginawa ng mga taong ito ay hindi basta-basta nawawala. Lilipas ito, pero hindi pwedeng kalimutan. Paalala ko lang din na kapag alam nyong fake news, huwag na kayong makipag-engage. Huwag nyo nang pansinin. Huwag na kayong mag-comment. Report nyo na lang, tapos i-block nyo na agad. At alam nyo kung ano yung mas nakakalungkot? Kung ngayon mo lang sila napanood, without knowing yung mga una nilang sinabi, malamang mapapaniwala ka talaga. Iisipin mo na mabuti silang tao, na sincere sila, na wala silang naging ambag sa issue. Mga kaps, maging matanglawin tayo sa mga taong sinusuportahan natin online. Hindi dahil sinasabi nilang supportive sila sa boys o supportive sila sa Mahalima, ibig sabihin genuine na agad yun. Kasi minsan, hindi mo namamalayan, ginagamit na pala yung emosyon, ginagamit na pala yung tiwala, ginagamit na ang engagement mo, ginagamit na ang atensyon mo para sa sarili nilang pakinabang.